4:00 pa lang ng madaling araw, gising na si Maya. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya natulog. Nakahiga siya sa top bunk ng isang double-deck bed sa masikip na kwarto ni Elsa. Ang hangin ay amoy luma, pinaghalong amoy ng efficacent oil, tuyo at kulob na damit. Rinig niya ang hilik ng 3 pang ibang kasama sa kwarto. Ang electric fan ay umiingit sa bawat ikot, parang nagrereklamo sa init. Napatingin si Maya sa kisame. May sapot ng gagamba sa sulok. Bigla niyang naalala ang apartment ni Tarek. Ang malambot na kama, ang amoy ng mamahaling linen spray, ang katahimikan. Napapikit siya. "Huwag mong isipin yon, Maya. Wala na yon." Bumangon siya ng dahan-dahan para hindi magising ang nasa ilalim na bunk. Nagtimpla siya ng kape sa maliit na mesa sa kusina. Maya-maya, lumabas si Elsa. Kinukusot ang mata. Oh, gising ka na agad? Bati ni Elsa. "Hindi ako makatulog, ate." Sagot ni Maya. Mugto ang mata. Huminga siya ng malalim. "Ate Elsa, nakapag-isip na ako. Maghahanap ako ng trabaho. Kahit ano. Waitress, cleaner, sales lady ulit. Basta makaipon ako ng puhunan bago ako umuwi ng probinsya. Hindi pwedeng umuwi akong luhaan na nga, pulubi pa." Bumuntong hininga si Elsa at umiling. Parang naaawa sa kamangmanga ni Maya. Maya, hindi ganun kadali yon. "Ha? Bakit? Madiskarte naman ako." Hindi to Pilipinas, Neng. Paliwanag ni Elsa. Seryoso ang mukha. Naka-visa ka kay Tarik, di ba? Helper visa yan under personal sponsorship. Ibig sabihin, pag-aari ka niya sa papel. Hindi ka pwedeng magtrabaho sa iba hanggat hindi ka niya nire-release. Kumunot ang noo ni Maya. "Release?" Kailangan mo ng NOC, No Objection Certificate. Isang papel na pirmado niya na nagsasabing pinapayagan kanyang lumipat ng amo. Kung wala yon at nagtrabaho ka sa iba, illegal worker ka. Kapag nahuli ka ng CID, kulong at deport ang abot mo. At yung tatanggap sa'yo, magmumulta ng 50,000 dirhams. Walang tatanggap sa'yo ng walang NOC, Maya. Nanlumo si Maya. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. "Kailangan ko pa ring humingi ng permiso sa kanya?" Bulong niya. Oo, siya ang sponsor mo. Hawak niya ang papel mo. Hawak niya ang leeg mo. Napasa po si Maya sa noo niya. Akala niya nakatakas na siya, pero nakatali pa rin pala siya. Alam niyang hindi papayag si Tarek. Bakit siya pakakawalan ng taong bumili sa kanya? Ang tingin niya kay Tarek ngayon ay isang makapangyarihang arbab na sanay makuha ang gusto. "Wala na ba talagang ibang paraan?" Tanong ni Maya. Nangingilid ang luha. Wala. Unless umuwi ka na lang o sumuko ka sa embassy para pa-deport. Sagot ni Elsa. Pero kung magpapa-deport ka, may ban ka na. Di ka na makakabalik. Mukhang wala na siyang choice. Uuwi na lang siya. Pero bago yon, kailangan niyang ayusin ang exit niya. Ayaw niyang maging kriminal. "Nag-day off lang ako kahapon," sabi ni Maya sa sarili, trying to compose herself. "Ayokong maging awol. Baka lalo akong habulin ng batas. Magre-resign ako ng maayos. Pupunta ako sa mall ngayon." Mabilis na nagbihis si Maya. Gusto niyang tapusin to agad. Gusto niyang makalabas ng Al Salah Mall bago pa kumalat lalo ang chismis o bago pa dumating si Tarek para inspeksyonin ang investment niya. Naglakad siya papunta sa mall. Bawat hakbang ang bigat ng dibdib niya. Pagdating niya sa store, nakita niya agad ang grupo ni Najama, nagtatawanan. Nung makita siya, biglang tumahimik at nagbulungan. Yumuko si Maya. "Huwag mo silang pansinin. Last day mo na." Dumiretso siya sa manager's office. Kumatok at pumasok.
Ma'am, I am resigning. Iniabot ang handwritten letter niya. Nanginginig ang kamay niya. Nagulat ang manager. Binaba nito ang salamin sa mata. Maya, why? Is it because of yesterday, the rumors? Hindi sumagot si Maya. Look, Tumayo ang manager. Alam niyang girlfriend ito ng big boss. Ayaw nitong mawala ng connection sa taas at ayaw niyang magalit si Tarek kapag nalamang umalis si Maya dahil sa management niya. if you need a break, take it. Take 1 week, 2 weeks, even a month, paid leave. Just rest. Don't make rash decisions. No ma'am, umiling si Maya ng madiin. Thank you but I cannot stay. I don't know what to believe anymore. I just feel that I am no longer safe here. Please, just accept it. Naintindihan ng manager ang takot sa mata niya. Desidido na ito. Okay, Maya. Buntong hininga ng manager. I accept your resignation. Take care of yourself. Pagkalabas ni Maya ng office, halos tumakbo na siya palabas ng mall. Parang humahaba ang leeg ng mga tao. Lahat nakatingin sa kanya. Feeling niya may nakadikit na presyo sa noo niya. Sold. Gusto niyang maglaho. Pero paglabas niya sa main entrance, hindi niya napansin ang paparating na tao. May nabunggo siya. Amoy mamahaling cologne. Oh, sorry. Oh, sorry. Are you okay? Sabi ng lalaki. Pag-angat ng tingin ni Maya, nakita niya si Sir Ahmad, ang rich businessman na suki niya sa pabango. Ang lalaking laging nakangiti sa kanya, ang lalaking dahilan kung bakit nagselo si Gemma noon. Maya, Gulat na bati ni Ahmad. Ngumiti ito ng malapad, parang nakakita ng ginto. it is you. I was just looking for you inside the store. They said you were not there. Pilit na ngumiti si Maya. Gusto lang niyang umalis. Yes sir. I had to leave. For personal reasons. Akmang aalis na sana siya, pero hinarangan siya ni Ahmad. Napansin nito ang itsura niya. Namumutla, payat, walang buhay ang mga mata. Parang zombie na naglalakad. You look terrible. Concerned na sabi ni Ahmad. Hinawakan nito ang siko niya ng marahan. Have you eaten lunch? Umiling si Maya. Sa totoo lang, gutom na siya. Nagtitipid siya kaya biskwit lang ang kinain niya kanina. Kumukulo na ang tiyan niya. Come, Yaya ni Ahmad. Authoritative pero gentle. join me for lunch. My treat. Please, I insist. You look like you are about to faint. Pumayag si Maya. Wala na siyang lakas tumanggi. At isa pa, libreng pagkain din to. Dinala siya ni Ahmad sa isang mamahaling restaurant sa tapat ng mall. Isang Lebanese fine dining place. First time ni Maya makapasok sa ganun kasosyal na lugar. Ang chandelier ay crystal, ang waiter ay nakatuxedo, pero wala siyang naramdaman. Manhid siya. Umorder si Ahmad ng maraming pagkain. Hummus, kebab, lamb chops. Habang kumakain, napansin ni Ahmad na tulala si Maya. Subo lang ito ng subo para mawala ang gutom. Pero parang hindi nilalasahan ang pagkain. Maya, Sabi nito ng malumanay, leaning in. if you tell me what's going on, maybe I can help. Help? Napatingin si Maya sa kanya. Si Sir Ahmad ay mayaman, may kumpanya, powerful. Baka kaya niya siyang tulungan laban kay Tarek? Baka siya ang sagot sa problema niya sa visa? A light bulb flashed in her brain. Kapit sa patalim. Mustering her courage, Maya spoke up. Sir Ahmad, actually, I have a big problem. Panimula niya. Hindi niya sinabi ang buong kwento tungkol sa relasyon nila ni Tarek. I resigned today. I need a job immediately and
I need a strong sponsor who can help me get an NOC from my previous employer. He might not release me. Ngumiti si Ahmad, isang ngiti na hindi napansin ni Maya na may halong tagumpay. Matagal na niyang gusto si Maya. He saw an opportunity. A damsel in distress needs a hero. He can play a hero. Of course. Mabilis na sagot ni Ahmad, reaching for her hand across the table. Anything for you, Maya. Is that it? I thought you had a bigger request. Natawa sila pareho. Kay Maya, tawa ng relief. Kay Ahmad, tawa ng gotcha. Consider it done. Ahmad declared. You work for me now. Leave the NOC to me. I have lawyers, I have connections. Your previous employer cannot say no to me. Nakahinga ng maluwag si Maya. Thank you, sir. Thank you. Akala ni Maya magiging normal na empleyado lang siya na titira sa barracks. Ang plano niya, baby steps, work for him, stay in the staff accommodation, save money, and let him handle the papers. Pero iba ang plano ni Ahmad. Within 24 hours, na-hire si Maya. Position, Executive Assistant 2. Kahit may Executive Assistant na si Ahmad na matagal na sa serbisyo. Accommodation, 1-bedroom, furnished apartment sa Business Bay. Dinala siya ni Ahmad sa apartment. Nasa 30th floor ito. Glass walls, kitang-kita ang Burj Khalifa sa malayo. Ang ganda, ang lamig ng aircon, ang mga gamit ay moderno at bago. Pero nung pumasok si Maya, naramdaman niya ang pagkakaiba. Sa apartment ni Tariq, kahit simple lang, may warmth. May amoy ng niluluto niyang tinola. May mga tsinela sa pinto. Dito kay Ahmad, parang showroom. Walang kaluluwa. Sir, isn't this too much? Tanong ni Maya. Nilalapag ang backpack niya sa mamahaling sofa. Normally, staff stay in shared accommodation. Not for my executive assistant. Kindat ni Ahmad. I want you comfortable. Besides, I want to be able to visit you to discuss work without disturbing others. Kinabahan si Maya sa salitang visit. Bigla niyang naalala ang chismis kay Tariq. Binili, gagamitin. Pero tinanggap niya. Wala siyang choice. Mas okay na to kaysa sa bed space ni Elsa na nagsisiksikan. At least dito, safe at komportable siya. Pagpasok niya sa opisina ni Ahmad kinabukasan, nagsimula na naman ang chismis. Habang naglalakad siya sa hallway, papunta sa desk niya, rinig niya ang bulungan ng mga Filipino staff. Hala, yan yung bagong EA. Walang experience, diba? Abit yata ni boss. Nakita ko yung offer letter, ang laki ng sahod. Ang special naman, may sariling apartment agad. Tayo nga siksikan sa flat. Nanliit si Maya. Ayan na naman. Parang hindi na siya matatapos sa issue na to. Nung marinig ito ni Maya, dumiretso siya sa opisina ni Ahmad. Sir Ahmad, please stop treating me special. Sabi niya, frustrated. Treat me like everyone else. Why? Tanong ni Ahmad, smiling casually while signing papers. Because the staff are gossiping. I don't want trouble. I just want to work. Agad na tumawag si Ahmad ng meeting. O-orderan niya ang executive assistant 1 niya na gumawa ng memo. Memorandum. Strictly no gossiping. Anyone caught spreading rumors about colleagues or management decisions will be terminated immediately. Tumahimik ang buong opisina. Walang nangahas na tumingin ng masama kay Maya. Takot silang mawala ng trabaho. Namangha si Maya. Ganito pala, isip niya. Kapag gusto ka protektahan, poprotektahan ka. Hindi ka hahayaang pag-usapan.
Lalo tuloy sumama ang loob niya kay Tarek. Si Tarek, hinayaan lang siyang apihin ng mga sales lady noon. Wala itong ginawa. Si Ahmad, isang memo lang, tapos ang usapan. Maybe Ahmad is better? She tried to convince herself. Maybe this is safer? Pero sa loob-loob niya, alam niyang nasa loob lang siya ng isang gintong hawla. Habang nag-a-adjust si Maya sa bago niyang buhay, hindi tumigil si Tarek. Sa apartment niya, hindi siya makatulog. Ang katahimikan ay nakakabingi. Wala nang nagluluto. Wala nang kumakanta sa shower. Ang mga plato sa kusina ay malinis pero walang laman. He missed her. He missed her terribly. He hired the best private investigator in Abu Dhabi. Find her. Tariq commanded, his eyes red from lack of sleep. I don't care how much it costs. Find her. After 48 hours, bumalik ang private investigator na may dalang brown envelope. Mr. Tariq, Report ng private investigator. we found her. Binuksan ni Tariq ang envelope. Pictures ni Maya. Pumapasok sa isang building. She's working at Al Faid Group Tuloy ng private investigator. under Mr. Ahmed Al Faid. She was hired 2 days ago as a second executive assistant. And she is currently staying at one of his private apartments in Business Bay. Nanigas ang panga ni Tariq. Nalamukos niya ang litrato. Ahmed Al Fayed. Kilala niya ito. They moved in the same business circles. Ahmad was known as a collector. He collected cars, watches, and women. He was notorious for hiring pretty women, showering them with gifts, and discarding them when he got bored. And now, he has Maya. Kumulo ang dugo ni Tariq. Not out of jealousy, but out of fear. Maya jumped from the frying pan into the fire. She ran away from him because she thought he bought her, only to run into the arms of a man who actually buys women. Get the car. Tariq ordered, standing up. Now. Nasa opisina si Maya, nag-aayos ng files. Kahit wala naman siyang masyadong ginagawa dahil display lang siya doon. Naka-business attire siya na binili ni Ahmad. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Ahmad, mukhang ninenerbiyos at pinagpapawisan, at sa likod niya si Tariq. Napatayo si Maya, nalaglag ang hawak niyang folder. Tariq? Bulong niya. Iba ang aura ni Tariq ngayon. Hindi siya ang Tariq na nakilala ni Maya sa bahay. Nakasuot ito ng itim na kandura na may gintong burda. Ang gutra niya ay nakalagay ng maayos. He radiated power, anger, authority. Ang mga empleyado sa labas ay nakayuko lahat, takot na takot. Pati si Ahmad na akala ni Maya ay big boss ay parang tuta na nakasunod kay Tariq. Mr. Tariq, Bati ni Ahmad. Yumuyuko at nanginginig ang boses. welcome. Welcome to my humble office. I didn't know you were coming. Hindi pinansin ni Tariq si Ahmad. Parang hangin lang ito sa kanya. Nakapako ang tingin niya kay Maya. I need to talk to her. Sabi ni Tariq. Boses na hindi pwedeng tanggihan. Malamig, matalim. Of course, Mr. Tariq. Taranta ni Ahmad. Anything you want, you can use the conference room. It is private. I will clear the floor. Pumasok si Tariq sa conference room. Sumunod si Maya. Nanginginig ang tuhod, hindi makatingin sa kanya. Pagsara ng pinto, naiwan silang dalawa. The silence was heavy. Maya sat across the long conference table, refusing to look at him. She stared at the wall, her heart pounding against her ribs. Tariq looked at her. She looked thinner, paler, but dressed in expensive clothes that didn't look like her.
Tumayo si Tarek at naglakad palapit. Gusto lang niya itong pagbuksan ng tubig or just be near her. Pero nang humakbang siya, Maya flinched. Napasinghap si Maya at umatras, takot na takot. Ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat. Akala niya hahablutin siya ni Tarek. Akala niya sasaktan siya nito. Natigilan si Tarek. His hand froze in mid-air. He saw the fear in her eyes, the flinch, the terror. It broke him into a million pieces. It hurt more than any words she could have said. She is afraid of me. Tarek realized painfully. She thinks I am a monster who came to drag her back to her cage. Binaba ni Tarek ang kamay niya. Umatras siya para bigyan ito ng space. I didn't come to hurt you. Tarek said softly, his voice cracking slightly. I just came because I don't want us to end without a fight. Please, hear me out. Hindi sumagot si Maya. Nakayuko lang, trying to control her breathing. I know you are angry, Tarek continued, pacing slowly. and I know you think I bought you. But Maya, I swear on my life, I only wanted to love you. I wanted to protect you from men like him. He gestured towards the door, referring to Ahmad. Huminga siya ng malalim. But I see now that I have hurt you too much. Your fear, it kills me. Tarek placed a folder on the table. After this talk, if you still want to end it, I will respect your decision. I will agree to transfer your visa to this new company. I will sign the NOC immediately. Napatingin si Maya kay Tarek. Shocked. Akala niya ipagkakait nito ang NOC. Akala niya papahirapan siya nito gaya ng sabi ni Elsa. You will? Maya whispered, her voice barely audible. Yes. Tarek nodded, looking at her with pure sadness. I will not keep you prisoner. If you want to fly, I will not clip your wings, even if you fly away from me. He looked at her, memorizing her face. I am not expecting a decision now. Tarek said firmly. I will give you 3 days. 3 days to think about everything. About us. About what is real and what is not. Tinitigan niya si Maya. After 3 days, call me or message me. Just let me know your decision. And I promise, I will respect it. Still no reaction from her. She was overwhelmed. Tears were streaming down her face, but she remained silent. Tumayo na si Tarek. I have to go. Dumaan siya sa likod ni Maya, papuntang pinto. Huminto siya saglit. Gustong-gusto niyang halikan ang ulo ni Maya. Just one last kiss on her hair to say goodbye. He leaned in slightly, pero naramdaman ni Maya na lumapit siya. She stiffened again. She stood up abruptly and moved away, putting the chair between them. Parang sinaksak si Tarek sa puso. He smiled sadly, hiding the tears pulling in his eyes. Goodbye, Maya. Bulong niya. Lumabas siya ng kwarto, leaving Maya alone with the silence, the offer of freedom, and the heavy decision hanging in the air. Hello kabayan! Maraming salamat sa pagsubaybay sa Kwentong Pag-ibig True Stories channel. Sana nagustuhan nyo itong chapter ng kwentong ito. Para ma-notify ka kapag na-publish na ang susunod na chapter, please subscribe and hit
the notification bell para lagi kang updated sa talaga namang kaabang-abang na mga kwentong pag-ibig. Salamat ulit at hanggang sa muli.